Hello, good day everyone. So welcome to our next lesson, which is Katitikan ng Pulong, or in English, Minutes of the Meeting. So ano nga ba ang kahulugan ng katitikan ng pulong? Allow me to read the definition to you. It says here that ang katitikan ng pulong ay isang opisyal na talaan ng mahahalagang na pag-usapan, na pagkasunduan, at mga desisyong ginawa sa isang pulong or meeting. Karaniwan itong ginagawa ng kalihim o itinalagang tagatala ng organisasyon. So, meaning to say, ito usually yung ginagawa ng mga secretaries. Wherein, nagsusulat sila ng mga nangyari sa isang pagpupulong or meetings. Like, kung ano yung mga napagkasunduan, ano yung mga napagtalunan, at naging desisyon ng mga kasapi sa isang pagpupulong. Unang bahagi na nito ay ang pamagat. So, naka-indicate sa katitikan ng pulong, umpisa pa lamang kung ano ang title or tungkol saan ang napag-uusapan. Or kung tungkol saan ang pagpupulong na kanilang inatenan. Ikalawang bahagi naman ang nakalagay ay ang mga petsa, oras, at lugar kung saan nangyari ang pagpupulong. Isa lamang yan sa mahalagang bahagi kung saan sa pagkakataong babalikan nila yung record or yung minutes of the meeting, or kung mangyaring hanapin nila ito ay madali nilang mahanap dahil sa mga detalyeng nakalagay dito. Ikatlong bahagi ay ang pagbubukas ng pulong, saan nakatala ang pangunahing bahagi, lalong-lalo na ang pangalan ng tagapangulo or tagapanguna. Or sa isang program yung tinatawag nating preliminary part. So, what makes introduction relevant or pagbubukas ng pulong? Of course, it make easier na ma-recall ng mga taong re-review ng minutes of the meeting kung ano talaga nangyari during the meeting. At ang ikaapat na bahagi ay ang pagtatala or paglilista ng mga dumalo at di dumalo. Sa bahaging yan, ilalagay niyo yung pangalan ng mga dumalo at yung posisyon nila. Kung ano yung task nila or sino sila during the meeting. While for those who are absent naman po, paki-indicate kung bakit sila absent, yung name nila at bakit sila absent. Kaya advisable na before the meeting, before the day of the meeting, if you know yourself, nagagawa ka ng minutes of the meeting, or you're a secretary, of course, hingi ka na ng data, sino yung mga invited sa meeting or sa forum. So, what makes it relevant para i-indicate pa yung mga kasapi or mga kabilang or mga dumalo? Of course, para when they review the data, and meron doon nakanote na si Juan de la Cruz ay nandoon, pero nakalagay naman sa data ng mga hindi dumalo ay absent pala siya or nandoon siya sa hindi dumalo. Of course, that will be questionable. So, para ma-double check yung accuracy, yung correctedness ng data, mahalagang i-detalye din natin sino-sino yung mga dumalo. And of course, yung mga expected na pupunta kasi nga they are invited pero hindi nakapunta. Next is pagtalakay sa nakaraang katitikan ng pulong at paksang tinalakay. So, i-indicate mo din yung mga ni-review during the present meeting kung saan ka minutes of the meeting. Mahalaga din na i-indicate kung ano yung mga nabanggit or na-recall coming from the previous meetings na-indicate or na-mention din during the meeting. Kasi possibly yung mga dumalot in today's meeting ay may ilan na absent nakaraan. That's why nire-review yung nakaraang napag-usapan. Of course, aside sa pagre-review ay yung mismong napag-usapan currently during the meeting kung saan or kung ano yung topic na ginagawan mo ng minutes of the meeting. Mahalaga na i-indicate yung mahalagang detalye. Ulitin ko lang, coming from the definition, mahalagang detalye, mahalagang napag-usapan, mahalagang napagkasunduan. Lahat ng sa palagay mo bilang isang manunulat or secretary na mahalaga sa isang pulong ay inote mo at isama mo sa minutes of the meeting. Kaya mahalaga na masiguro mo na matalas talaga ang critical thinking skill mo, yung ability mo to assess,
kung alin ang information that is relevant to note and irrelevant to take note. So, in this part or in this activity or in this lesson, mahalaga talaga na we try to practice critical thinking skill, analytical thinking skill to analyze the situation, analyze the context, analyze really deeper the meaning, kung ano nga ba, the meeting rather, kung ano nga ba yung essence ng meeting and ano yung mga essential details that the members should know while reviewing your paper. And afterwards, mahalaga din na i-note mo kung ano yung mga resolution, plano, which is mga napagkasunduan. Of course, during the discussion, during the meeting, meron niyang arguments. Para nga, again, the very essence or the very purpose of the meeting is to make things clear, to plan what's best for the community or for the topic that is being talk sa isang meeting, sa isang pulong. So then therefore, of course, after that argument, it's better also to take note those arguments para malaman kung why do the meeting led into that come up or bakit ang napagkasunduan ay ito. Kasi mga anak, in case hindi nyo sinulat yung argument during the meeting and then nakita sa napagkasunduan, okay, napagkasunduan nila Juan de la Cruz na mag-clean up drive talaga sila every Friday. So, why Friday? Bakit? Paano sila nag-lead into Friday? Paano sila nag-come up sa decision-making na mag-clean up drive sila? So, again, for reference, it's very important na kumpletong detalye and they are connected to one another. Next is pag-aanunsyo at susunod na pulong if in case meron pang dates for the follow-up meeting. Anyways, kapag nagmi-minutes of the meeting tayo, expect natin na magbibigay tayo ng copies sa mga dumalo. Possible din na bigyan even yung mga absent, lalo na kung they are really belong to the action or to the plan. So then therefore, mahalagang naka-indicate din kailan yung next meeting nila so that yung mga absent, they have the opportunity to set their schedules. Also, those who are present in the meeting, they have the reminder na kung saan mareremind sila when will be the next meeting at mapaghandaan din nila. If in case meron, pero if in case the meeting is already closed and there will be no more another meeting or follow-up meeting, you can also indicate on the details that there will be no follow-up meeting so that may end point sa isip ng mga tao na, or ng mga dumalo, or ng mga hindi nakadalo na, okay, everything is done, everything is fine, everything is clear na pala. Okay? So, next part is lagdanang kalihim that makes your role heavier on the other side. Kasi mga anak, again, your name is naka-indicate at the end part. Whatever you wrote, ano man ang sinulat mo dyan, ay accountable ka dyan. Kung nagkamali ka ng detalye, mali ng spelling, ay accountable ka dyan. So then therefore, you must be careful sa mga ganong bagay. Kasi lalo na ngayon, our law is very sensitive sa accuracy, sa fact-checking, tama? So you better practice doing so. Next is, ano ang mga dapat gawin ng taong naatasang kumuha ng katitikan ng pulong? And according to this, ang taong naatasang kumuha ng katitikan ng pulong o kalihim, or kung sino man yung taong itinalaga para magtala, ay may mahalagang papel sa dokumentasyon. As I mentioned earlier, ng mga napag-usapan at napagkasundoan sa isang pulong. So, narito ang mga dapat mong gawin bilang manunulat ng isang katitikan ng pulong. Una, bago ang pulong ay, alamin ang agenda. As I've mentioned earlier, bago pa man ang araw ng pagpupulong, better yet to ask kung sino man ang host, kung ano yung topic all about para ma-indicate mo na siya. Pangalawa, ihanda ang mga kagamitan gaya ng papel, panulat, laptop, o recorder kung papayagan lamang ng tagapangulo o ng mga bahagi or kasapi ng isang meeting or pulong para mabilis na maitala ang mga detalye.
And also para ma-double check din if in case necessary. Pangatlo ay kilalanin na ang mga dadalo. Siguraduhing alam ang pangalan at posisyon ng mga kasapi upang madaling maisulat sa listahan or ang listahan ng mga dumalo during the meeting. Para ma-indicate mo agad at hindi mag-consume ng time na kilalanin mo muna kung sino yung mga expected na dadalo. Of course, before the day of the meeting, alamin mo na sino yung mga invited or expected to come. Okay? Next is habang nasa pulong, itala ang mga pangunahing impormasyon, isulat ang petsa, oras, lokasyon, pangalan ng mga dumalo at hindi dumalo. Ikalima, maging malinaw at maikli. Itala lamang ang mahalagang punto ng diskusyon, lalo ang mga desisyon at aksyong kanilang kailangang gawin. So again, critical thinking skill is very important in this activity, in this topic. You should know and you should assess kung alin ang information that is relevant to write, or ano yung mga information that is no longer needed to include sa minutes of the meeting. Ano yung mga impormasyon na hindi na kailangan pang isama or less important or tingin mo palabok lang naman, hindi naman siya needed para maging reminder sa mga makakatanggap ng minutes of the meeting na ginagawa mo. Next is gamitin ang tamang format. Sundin ang formal na istruktura ng katitikan ng pulong kung maibibigay ang tagapangulo na format. Pero kung wala naman, dun tayo sa usual na ginagamit, which is yung format na ibibigay ko or ilalatag ko din sa inyo. Ikapito, makinig ng mabuti. Mahalaga na attentive ka at aware ka physically, mentally, spiritually, and all. Itoon ang pansin sa mahalagang usapan, lalo na sa mga mungkahi, yung mga suggestions at desisyon na ginawa. Ikaw wala naman magtanong kung kinakailangan. Follow up call sa tagapangulo, tagapanguna, kung may hindi ka nalilinawan, lalo na kung wala ka namang recording or hindi ka pinahintulutan na mag-record during the meeting. Mga anak, meron tayong batas about recording, Anti-Wiretapping Act, wherein hindi talaga allowed na mag-record if hindi alam ng mga tao na kasapi sa recording or sa usapan na nire-record mo ang kanilang boses. Sobrang bawal siya. And at the same time, even on the courts, hindi ina-allow ang mga voice messages, mga voice record na winire tap lang